Department of Agrarian Reform trumpets its achievements in Duterte's administration's first 100 days. Ray Pelayo will tell us why. Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano counts the approval of President Duterte to stop agricultural land conversion as an achievement. The proposal was presented at the Presidential Agrarian Reform Council's first meeting in 10 years. Mariano notes that from 1988 to June 2016, around 60,000 hectares of agricultural land have converted, which spells great reduction in palay production. Ipagpalagay nating umaani ng 4 na tonelada sa kada isang hektarya. So 240,000 metric tons po yun ng palay. No? Eh kung umaani po ng 2 beses sa hektarya, so 480,000 metric tons ng palay. Ganun po ang epekto kaagad. He adds that the draft of the moratorium for land conversion has already been submitted to the President. The head of the state has also approved the condonation of 4.3 billion pesos worth of penalties on the arrears of farmer beneficiaries who had fallen behind on their amortization payments. DAR was also able to distribute the Certificate of Land Ownership or CLOA to 475 beneficiaries in Occidental Mindoro, Bukidnon, and Lanao del Norte. This is aside from the distribution of lands in different parts of the country, including. Good afternoon, Ante. So I'm Leona Jane Pacquiao from Bukidnon State University, a researcher, and we're here today with my groupmate to interview you about land conversion to various uses. So paano siya na gi-farm siya tapos kanang karon is na nagbugtangan na siya buildings and kanang mga subdivisions. So kanang andami og kanang some questions para sa interview. Kining pag-farm nako dinira ko sa San Jose nga farmers hagwaon boundary hagwaon San Jose. Karon marag wala na gyud nagtanom karon tungod nga gipambaligya nila ang mga lote tungod sa aning housing pag-ibig. So, nara ang mga question natin. So, first is, unsaon nimo paghulagway sa kahimtang sa pag-ilis sa gamit sa yuta sa inyong lugar? So, farm to housing. So, sa imong tanaw, nakagrabe ba ni or makadaot na sa palibot? Nadaot na gyud palibot sa wala na ang mga tao dito namuyo, wala na sila madaro kay tungod ang ilang yuta nga ilang gitamnan nga sa tubo ug mais gibaligya naman nila sa para housing. Muna karon marag kanang mga farmers karon din na kami karon mga farmers din na marag minus na kay tungod aning housing. So, nabantayan ba nimo ang mga kalit nga kausaban sa palibot sama sa pagkawala sa mga kahoy, pagbaha, mas init nga klima tungod sa kadaghang giusab nga gamit sa yuta? Muna na karon nga pangutana. Kana karon nga wa naman mag-farm ang mga tao kay tungod ang kahoy nga gipang gemelina unsa pa tong mga gipang tanom nagipang tungod sa housing gipamputol na nila muna ni resulta karon bagyo muna ni karon bagyo ang dunay mga gagmay nga tanom mabanlas tungod sa ulan nga kusog kaayo mabagyuhan kay tungod wala nay kahoy nga makababag sa mga mais. So para nimo unsa man ang main nga inungdan nga nganong usbon man ang paggamit sa mga yuta? Muna ni pangutana karon sa gobyerno. Nganong naingon ana na karon muna ang karon ang mga farmers karon nangita na karon og paagi ug asa na sila mangita og ipangtanom nga wala naman sila para pantamnan kay ipang housing naman. Ang resulta ang mga anak nang lanyaw na narbaho. So yun sa pag-apekto sa pag-ilis o gamit sa yuta ang imong adlaw-adlaw nga kinabuhi, panginabuhi o ang palibot sa inyong lugar. Giunsa pag-apekto sa pag-ilis sa gamit sa yuta ang imong adlaw-adlaw nga kinabuhi, panginabuhi o ang palibot sa inyong lugar? Namuna gini karon galisod ang mga tao, ang mga uban namong mga silingan. Di nangita nagtrabaho kawa naman may matamnan kay tungod aning mga housing. O di ugnay among matanom
mga punuan, mga pila ka punuan, lansones, mangga o santol, ana. Mura na among gahulaton o mangunod, mangharvest. Parte nun sa pag-farm, dapat unta na kay mo na'y kahatag sa mga problema sa tao nga di magkalisod tungod sa farm. Karon kay wala na mai-farm, kay baligya naman, buhatan naman og mga housing, wa na may mahimo. Mga play na nagtrabaho ang mga tao uban. Para nimo mas daghan bag benepisyo o mas daghan hinuon ang problema ang nadala sa land conversion sa inyong komunidad ug ngano man? Wala daghan problema. Lisod. Gutom. Wala siya. Gutom, pukaw. Tungod sa wala na nahimo nga trabaho. So, based sa imong kasinatian, unsa nga leksyon o ang imong mapaambit bahin sa pagpanalipod sa yuta og natural nga kahinguha? Sabi ka, based sa imong kasinatian, unsa nga leksyon o ang imong mapaambit bahin sa sa land conversion? Muna to akong nakunan, wala na ko'y mahimo. Unsa may akong buhaton, unsa may akong ikanon nga wala naman nilita ang amulatan kay ko di mo naman og buhatan naman housing, mga building. Na ang kami taw na muyo aning bariyuhan ni, kung naman mahimo ani kay wala naman ni ang mataman, wala naman ang revisan. Kay tungod aning housing. So, sa imong experience, isang mas kuan jud nga leksyon ang imong ma-share bahin sa importansya sa yuta ug natural resources. Importansya jud ang mga farm. Wala pa rin nagpupuri sa housing, kaya ang kinabuhi ng mga farmers. Makapalit sila maka-harvest, hindi ko ang kinabuhi. Kaya ang ilang tanom nila nakaharvest sila, nagabaligya sila, nakasulbad sa problema sa mga tao, nakapaeskwela sa ilang mga anak. Karon kay wala naman sila matrabaho, kawa naman sila matamnan, kay tungod aning housing, ang among mga anak nagpadayog eskwela pero nag-working or on sa ilang gabuhaton. Aron maka-eskwela sila sa ilang pamulino. So, in short, gid is kanang dako gyud kayo og problema ang land problema conversion. gyud. Oo, so ang maapektuhan gyud is ang mga panginabuhian sa tao. So, dili gyud siya maayo gyud. May. So, maora to, thank you kaayo. Dato ka.